So magandang hapon po sa ating lahat, sa mga kapwa ko Dave supporters at Tikram supporters. Sana ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. Ngayong hapon po ay gusto ko lang pong ipaliwanag, no, yung pinag-usapan po natin kagabi, no, at mawalang galang na po, no, sa mga hindi nagustuhan yung sinabi ko po, no. Sabi ko nga is kung tayo po ay titignan po natin yung bright side ng bawat pangyayari, makikita po natin yung pinupuntos ko po. So sabi ko nga, I get your point po, no. Mas makaka-focus, ang sabi nyo, mas makaka-focus po ang ating Kuya Dave sa kanyang pag-aaral, no. Kung di sinabi ni Tikram na turuan niya yung mga bata, no, di po ba yun po ang pinupuntahan ng mga reklamo nyo sa comment section sa ating live kagabi, no. Ngayon ko lang po kasi nabasa, so ginawan ko na lang po ng paraan para makagawa ng kunting video para masagot po itong mga to. But kagaya po ng sabi ko, I beg to disagree po sa mga ibang comment na parang binubunton po natin yung sisi kay Tikram dahil po sabi ko nga, hindi naabot ni Kuya Dave yung expectation po natin, no. Parang ganun kasi ang pinapalabas po natin, guys, no. Sorry, no, pero in my own opinion at opinion din ng iba, no, siguro sabi ko nga, yes, hindi tayo pari-parihas ng opinion, pero kailangan po nating tignan, no, ang mas maganda or yung positive side nito at bright side po nito. Hindi po tayo magfo-focus sa negative na side nito, kasi sabi ko nga, kung doon po tayo focus, no, ang mangyayari po, talagang sisihin po natin yung ibang tao sa mga pangyayaring ito, no. So sa pagkakataong ito po, no, sabi ko nga, we all know po, no, alam po nating lahat na yung edad ng ating Kuya Dave ay nasa early stage po siya ng teenage, ng pag-teenager, no, early teenage po siya. So yan po yung edad na marami siyang gustong gawin sa buhay, marami po siyang gustong madiskubre, na nasa stage po siya, no, na ang ating kuya ay madaling madistract at kagaya po ng sinasabi ko kagabi, no, wag sana tayong hahanap ng sisisihin po, no, sa mga bagay-bagay na wala namang may kagustuhang mangyari, no. Bilang ama, bilang ina, no, alam po natin, no, wala pong lalo na alam natin kung ano po, no, at gaano kamahal ni Tikram si Kuya Dave, no. Alam ko marami po sa inyong di naniniwala na mahal ng Manalastas family si Dave. Marami pong kunwari nagsasabi, no, na mahal ni Tikram si Dave, pero sa puso nila ay iba po ang laman. Pero para po maintindihan po natin, no, hindi yan ipaglalaban ni Tikram, no, kung hindi po niya mahal ang ating Kuya Dave, no. Lahat po, no, sabi ko, lahat po tayo ay dumaan po sa ganyang area, no, stage ng buhay natin na minsan ay sabi ko nga is hindi po natin kayang abutin, no, yung ating mga gustong abutin, no, kahit may drive po tayo na abutin ito, pero minsan nadidistract po tayo, nawawala po tayo sa focus, no, at hindi po natin namamalayan, no, na kulang pa ang effort natin para po doon sa bagay na iyon, no. As Dave supporters, no, at nagmamahal, no, sa kanya, na kung ano siya at sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin, at kahit dumadaan po siya sa ups and down, ay kayang panindigan at mamahalin pa rin siya, no. So kuha ko po yung inyong points na sana, kagaya nga ang rason po ninyo kasi ay because yung oras niya ay nahahati-hati, kaya di siya nakapag-concentrate sa kanyang pagre-review, no. Nung ang tanong ko po sa inyo, nung exam po ba
no? Nakikita niyo po ba or may nakarinig po ba sa inyo na sinabi ni Tikram na turuan mo muna yung mga bata bago ka mag-review? Meron po ba, no? Yun po ang tanong ko po sa inyo. At and wait a minute guys, no? Isa-isahin po natin ito para mas madali pong intindihin, no? Isa-isahin natin yung mga aktibidades ni Dave, no? After class, no? Para makita natin ang liwanag kasi andun na po tayo na nakaano na po tayo sa dilim, no? At katulad po ng sabi ko is kailangang makita natin yung pinupuntos ng bawat isa sa atin. Una po sa aktibidades ng ating Kuya Dave is yung playing time po niya, no, sa basketball or whatever it is, no. Pangalawa is resting. Kailangan may pahinga po siya, no, after ng laro, no. At sabi ko nga ilagay na rin po natin yung so-called tutorial niya, no, sa mga kids na sinasabi nyo, no. At iyon po ang problema nyo. So sometimes sabi ko nga may church activities siya, no? We all know that Dave is a multitasking young man. So alam natin na importante sa kanya ang pag-aaral, no? Ganun din sa magulang niya. Did anyone heard that Tikram told Kuya or Dave na Dave, this is your task or this is your responsibility, no? Naturuan yung mga bata kada hapon, no? Bagkus ang sabi niya, Kuya Dave, Noah at Luis, pwede nyo, ang sabi ko niya, no, pwede nyo pong turuan yung mga bata kung may oras po kayo, no. Hindi po niya sinabi na dapat gawin nyo to kada hapon, dapat gawin nyo to kada wala po kayong pasok, no. Hindi po ganoon ang pagkakasabi ni Tikram. At kagaya ng sabi ko, ang isang ama at ina ay ang iniisip ko is yung kapakanan ng ating mga anak. Napaka-imposible naman po, no, na kasagsagan po ng exam is uutusan ni Ramil or ni Jack na turuan ni Dave yung mga bata. Pero kagaya po ng lagi ko pong sinasabi, lagi po nating sinasabi at nakikita, no, ang ating Kuya Dave ay masaya, no, sa kanyang mga ginagawa. So kahit hindi yan sasabihin na turuan niya, kung nakikita po niya na nag-struggle yung mga bata, kung nakikita po niya na may kaya siyang gawin, may kaya siyang itulong sa mga bata, ay gagawin at gagawin niya po yan. So kagaya po ng pinag-usapan po natin kagabi, hindi po ito big deal, no? Tayo lang po ang nagpapalaki nito, no? Alam nyo yun, tayo lang po ang nagpapalaki kasi sabi ko nga is nakikipagkumpetensya po tayo, no, sa kabila, no. Ang gusto po kasi natin is mauungusan natin sila, yun ang gusto po natin. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag nating i-pressure si Dave, no, kung ano lang po yung kaya ni Dave, na alam po naman natin na talagang matalino, kaso nga lang in his age, no, nasa early teenage po kasi siya, no, ngayon. So alam po natin kung ano po ang nangyayari. So ayan, katulad po ng sinasabi ko, huwag po nating gawing komplikado ang lahat dahil po sa mga sinasabi natin na ganito, no, ganyan. So gusto ko po sanang i-shout out, no, yung mga kapwa po natin nagmamahal kay Kuya Dave, no, na pakiramdam nila is mas mahal ni Tikram si Luis. But sabi ko nga, hindi po natin alam ang buong katotohanan, nanonood lang po tayo at nakikimaritis lang sa mga iba't ibang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. So kailangan natin, no, natignan yung mga magagandang nangyayari sa buhay ni Dave noon at ngayon, no. Pagka ikumpara po natin, no, ang buhay ng dalawang bata, yes, nandoon na po tayo na ganyan ang buhay ni Dave kasi marami po siyang supporters, maraming nagpapadala sa kanya, maraming nagmamahal sa kanya. Pero, no, tignan din natin na kung wala si Tikram ay wala din po, hindi po ganyan si Dave, no. So yun lang po ang tignan natin kasi hindi magandang sisihin po natin yung taong dahilan, no, yung taong gumagabay sa batang iyan, no. At sabi ko nga is
kung ang pagtuunan po natin ng pansin ay yung mga maliliit na bagay na yan, hindi po tayo makakausad guys, no? Hindi po tayo makakausad sa mga pangyayari, no? Kung yan lang po tayo mag-i-stay. Kaya ang dapat po nating gawin, move on po tayo, no? Sa bagay na yan. Isipin po natin na si Dave ay, sabi ko nga, si Dave ay matalino, no? Si Dave ay may sariling pag-iisip, no? Na hindi minamanduhan ng kahit na sino. Katulad nga po ng sabi nyo, si Dave kasi ay masunurin, no? Masunurin sa mga utos ni Tikram at ni Nanay Jack, no? Yun po ang rason po natin, no? Pero alam din natin no, yung drive ni Kuya Dave, no, na kung ayaw niya sa isang bagay ay hindi niyo po yan maipapagawa sa kanya. So ayan guys, no, sana no, sa mga kapwa po natin nagmamahal kay Kuya Dave, uulitin ko po, no, siguro sabi ko nga sa atin, marami pang hindi lubos na nakakakilala kay Dave at hindi lubos na nakakakilala kay Tikram. So kailangan po nating kilatisin lahat, kailangan po nating kilalanin lahat, no? Kailangan din po nating tignan, no? Yung side ng iba, ng isa bago tayo mag-conclude, kasi napaka ano sa atin, no? Napakadali, no? Na magsalita lang tayo ng magsalita, mag-comment lang tayo ng mag-comment, magsabi lang tayo ng magsabi ng ating opinion na hindi naman po natin inaalam yung buong katotohanan, no? Sabi ko kagabi is siguro sabi ko marami ang disagree sa aking sasabihin, no. So ayan, sabi ko nga is nabasa ko sa mga comment section sa ating uploaded live kagabi. So kaya ito po, gumawa po ako ng reaksyon para mas lalo nyo pong maintindihan, kasi mahirap kasing, sabi ko nga mahirap kasi intindihin ito kasi nakafocus lang po kasi tayo, no, sa kompetensya, nakafocus po tayo sa hindi naabot ng ating Kuya Dave, no. Ang i-spread po natin, no, yung ating pangunawa, no, na hindi sa lahat ng bagay ay nakakaangat po tayo. May time, no, kahit tayo mga magulang, no, may time na nasa time tayo na nasa low point tayo ng ating buhay, na gusto na nating give up, na may time na tayo ay hirap na hirap kahit alam natin na kaya po nating gawin yan, pero wala tayong ibang paraan para mangyari yan, no. Yun sana ang intindihin po natin. Lahat po tayo ay hindi perpekto, may pagkakataon na nasa taas po tayo, may pagkakataon na maganda ang mga mood natin, may pagkakataon, no, na ang problema ay madaling solusyonan. Pero ang lahat ng bagay, sabi ko nga, ay kailangan po nating gawing positive lang para makausad po tayo sa susunod. Okay guys, no? Ayan lang po, at kita-kita po ulit tayo mamayang gabi. I hope to see you on our live stream tonight, and intindihin po natin ang bawat isa sa atin, no. Huwag po tayong padadala sa ating mga emosyon, kasi yung emosyon na yan, no, ang magdadala sa atin sa kung saan nakakapagbitaw tayo ng hindi magandang salita sa mga kapwa po natin, supporters or kahit sino pa man po dyan, no. So ayan, magandang hapon po ulit, and God bless sa ating lahat. Bye!